Ako ay nalulungkot at nagagalit sa balita ng pamamaril na naganap sa araw ng halalan sa Pilipinas. May 2 tao ang namatay at hindi bababa sa 4 ang nasugatan sa isang pamamaril na kinasasangkutan ng mga taga-suporta ng magkakalabang mga kandidato sa Barangay San Jose, San Fernando City. Huwag kang magalit sa masama. Huwag mong inggitin ang mga manggagawa ng kalikuan. Awit Kapitulo 37 Versikulo 1. Ito ay isang trahedya at walang saysay na karahasan na lumalabag sa kabanalan ng buhay at sa demokratikong proseso. Kinokondena ko ang insidenteng ito at ipinagdarasal ko ang mga biktima at kanilang mga pamilya. Hinihimok ko rin ang mga awtoridad na imbestigahan ang kasong ito at dalhin ang mga may sala sa katarungan. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso, at inililigtas niya ang mga may bagbag na diwa. Awit Kapitulo 34 Versikulo 18. Naniniwala ako na bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na magmahal sa ating kapwa tulad ng sa ating sarili at rumespeto sa batas. Hindi tayo dapat gumamit ng karahasan o pananakot upang makamit ang ating mga layuning pampulitika. Dapat nating gamitin ang ating karapatan na bumoto ng mapayapa at responsable, at tanggapin ang kalooban ng bayan. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay kuta ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Awit Kapitulo 27 Versikulo 1. Hinihikayat ko rin ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na umiwas sa anumang uri ng karahasan o pang-uudyok na maaaring magpanganib sa buhay ng iba o magpabagsak sa mga halalan. Pinaalalahanan ko sila na sila ay pananagutan sa Diyos at sa bayan para sa kanilang mga gawa at salita. Hinihimok ko sila na hanapin ang kabutihan at kapakanan ng bansa, at magtulungan para sa kapayapaan at pagkakaisa. Kayo'y magmahalan ng tapat na paibig, kayo'y magpakasipag na maglingkod sa isa't isa. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 8. Umaasa ako na ang insidenteng ito ay hindi magpapanghinas sa mga Pilipino na lumahok sa mga halalan at gampanan ang kanilang tungkulin sa sambayanan. Ipinagdarasal ko na pagpalain ng Diyos ang Pilipinas at gabayan ang mga pinuno at mamamayan nito sa landas ng katwiran at katarungan. Magalak kayo palagi, magdasal kayo ng walang tigil, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 16 hanggang 18.